Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Ako ho ay inyong formal at opisyal na aplikante bilang senador. Ako'y kumakandidato, independent, sa ilalim ng social movement na Hakbang ng Maisog. Ang Hakbang ng Maisog ay isang social movement o samahan ng mga Pilipinong may pagmamahal sa ating bansa na humihingi ng transparency, accountability, peace, and security. Simulan po natin doon sa tinatawag nating transparency. Alam ninyo yung mga maiinit na usapin na bumabalot sa ating bansa ngayon. Ito ay yung pinamumunahan ito nung naririnig ninyong unconstitutional 2025 budget. Marami tayong kasamahan ngayon dito na nagmumula na ang pinakamahalaga, the most important piece of legislation na ipinapasa, hindi lamang ng pambansang gobyerno, kundi hanggang barangay, ay yung tao ng budget. Yung yearly budget ng ating bansa. That is the most important piece of legislation that Congress has to pass year in, year out. At kung ito ang pinaka-importanteng batas na ipinapasa ng ating Kongreso taon-taon, dapat lamang ito ay naaayos, nasa ayos at konstitusyonal. Subalit ngayong 2025, unconstitutional yung budget na pinirmahan ni Bongbong Marcos, yung taong minsan kong nakasama at minsan kong tinulungan ng lubos. Kinakailangan malaman ninyo ito. Sisikapin ko na pasimplihin natin ang usapin tungkol sa budget. Huwag ko kayong malulunod na budget masyadong mabigat yan, hindi ko interest yan. Hindi ho. Interest nyo ito sapagkat yung pera ng tao ng budget ay pera ninyo. At bawat piso ninanakaw ng mga tiwaling mambabatas ay pisong kabawasan sa social services na dapat sana ay napupunta sa inyo. Simulan po natin sa transparency. Yung budget po ng 2025, binigyan ng zero funding ang PhilHealth. Sino ho ba ang gumagamit ng PhilHealth o nakagamit na ng PhilHealth dito ngayong hapon? Malaking bagay ang PhilHealth kung meron pong nagkasakit o kaya'y na ospital na confined. Subalit ngayong taon, zero budget po ang binigay ng Marcos administration of PhilHealth. Wala pong pondong ibinigay. Dahil daw, marami ng pondo o marami ng pera ang PhilHealth. Mali pong pananaw iyon. Sapagkat sa kasalukuyan, pag gumamit ka ng PhilHealth card mo, ay mabibigyan ka, please correct me if I'm wrong, mga 35 to 40% na discount. Mga ganyan halaga. Kung maraming pera ang PhilHealth, dapat ang ginawa ng Marcos administration, hindi na lamang 40% discount, 100% discount. Subalit, ayaw nila ng ganon. Kinakailangan magpahirapan pa rin kayo, kinakailangan magbayad pa rin kayo. Sinasabing maraming pera. Kung maraming pera ang PhilHealth, dapat zero na yung ating out-of-pocket expense. Dapat 100% na ang ating discount. At bukod dyan, yung sa ating mga kasamang senior citizen, dapat, kung talagang maraming pera ang PhilHealth, kagaya ng sinasabi ng administrasyon ni Bongbong Marcos, dapat sinama na rin PhilHealth yung tinatawag nating assistive device or assist devices. Ano po yun? Yun po yung mga baston, yung mga tukod, yung mga saklay, yung mga wheelchair. Sa ngayon, hindi po kasama yan sa coverage ng PhilHealth. Dapat, yung 100% servisyo ng PhilHealth ibinibigay. Subalit, ito po ang masaklap na katotohanan. Zero budget, zero funding ang kinuha ng PhilHealth. Saan nila linipat yung pera ng PhilHealth? Linagay po nila doon sa tinatawag nating ayuda. Yung ayuda, dalawang klase po iyan. Wala akong pagtutol doon sa totoong ayuda, yung 4 Ps.
Yung 4Ps, yung tinatawag po natin conditional cash transfer. Yung 4Ps, kinakailangan nakarehistro ka. Kinakailangan yung anak ng recipient ng 4Ps ay mananatili sa eskwelahan. Yung mga magulang, yung nanay at yung mga bata, dapat periodically ay tumutungo sa health center o kaya sa government hospital upang magpatingin kanilang kalusugan, kanilang nutrisyon at magpapakuna. Yan yung totoong ayuda, yan yung dulot ng conditional cash transfer. Ang tinututulan ko na dapat tutulan din ninyo dahil ito'y pera ninyo ay yung huwad na ayuda, yung AKAP o yung AYEX. Sapagkat ito po, pinipili lamang ng mga tiwaling mambabatas na namimigay nito kung sino ang kanilang pinagbibigyan. Kapag hindi ka bata ni Congressman, wala kang AYEX, wala kang AKAP. Pagka hindi ka taong politikal ni Senador, wala kang AKAP, wala kang AYEX. Itanong ninyo sa mga tiwaling politiko, bakit? Pera nyo ba yan? Ito ay pera ninyo. Ito yung mga bagay na dapat nating pinag-uusapan. Kalimutan nyo na muna kung sino yung boyfriend ng kapitbahay natin. Muna yan. Kalimutan nyo na muna kung sino yung naghiwalay sa showbiz. Bago lang. Huwag yan ang pag-usapan natin. Ang pag-usapan natin ay itong mahalagang usaping panlipunan. Sapagkat ito'y mahalaga upang nang sa ganoon ay umunlad naman ang buhay nating mga ordinaryong Pilipino. Sino makakalimot doon sa magandang pananalita na binitawan ng kampanya ng 2022? Tayo'y pinangakuan na bibigyan tayo ng bigas na 20 pesos kada kilo. May mabibili pa ba kayong bigas na 20 pesos? Nakita natin, tuloy-tuloy, araw-araw ang pambubudol. Dapat ito'y matigil na. Kaya tayo nagkakaroon ng ganitong leaders forum. Kinakailangan mamulat kayo sa mga usaping panlipunan na mahalaga, sapagkat ito ang siyang magiging gabay ninyo sa pagpili ng mga leader na haharap sa inyo kagaya ko ngayong darating na May 12, 2025 election. Isang karangalan na ako po ay naririto ngayon sa harapan ninyo. Sapagkat ako'y naniniwala, lahat ng hihingi ng tulong, suporta at tiwala ninyo, dapat ay marunong magpasukat, magpatimbang, magpasuri sa inyo katulad ng ginagawa ko ngayong hapon. At pagkatapos ng ating ginagawang leaders forum ngayong hapon, kung sa tingin ninyo si Atty. Vic Rodriguez ay hindi nararapat na pagbigyan at pahiramin ng inyong tiwala, ako na mismo ang magsasabi sa inyo. Huwag ninyo akong tanggiligin, huwag ninyo akong iboto parang awan na ninyo. Subalit gamitin ninyo tama yung karapatan ninyo bumoto. Ganito na dapat ang ating level ng ating maturity pagdating sa politika. Huwag nating tingnan na nabigyan ka ng 3,000, ayos ka na. Nabigyan ka ng 5,000, ayos ka na. Yung ibibigay na pera ng mga tiwaling politiko, wala pa hong isang araw, ubus nyo na yan. Ubus nyo na yan. Ang kapalit po niyan, 3 taong paghihirap o 6 taong paghihirap sa sarili ninyo. Pero ngayong taong ito, bansa naman ang ating isipin. Yung 3,000, 5,000, baka maliit na nga yan 10,000, 15,000, and then 25,000 na ibibigay sa inyo. Wala po iyan. Hindi po yan pera ng mga tiwaling politiko. Ninanakaw din po nila yan mula sa inyo. At yung binibigay nila sa inyo, kakarampot lamang po yan. Dahil ang kapalit niyan ay ang kinabukasan ng inyong mga anak. Ang edukasyon ng inyong mga anak. And this year alone, 2025 budget, binawasan ng Marcos administration ang budget ng Department of Education at iba't ibang educational sector ng 31 billion pesos. Makikita natin 31 billion ang binawas sa education sector.
74 billion ang binawas sa PhilHealth, kaya binigyan ng zero budget ang PhilHealth. Iyan nyo po iyan. That is already around 105 billion pesos. Saan nila nilagay yung 105 billion pesos na yan? Ibinigay ng gobyerno ni Bongbong Marcos sa mga tiwaling mambabatas. Paghahati-hatian ng mga senador at kongresista. At yan yung tinatawag nilang AIX o AKAP, yung personal nilang ayuda. Natanong ko doon sa isang lugar na aking nabisita, ano ba ang ibig sabihin ng AKAP? Sumagot yung isang nasa business sa audience din na katulad ninyo. Atty. Vic, ang ibig sabihin pala ng AKAP ay ang kakapal ng aming pitaka. Yan pala ang pananaw ng mga tiwaling mambabatas. Kaya gustong-gusto nila na huhumaling sila diyan sa ayuda dahil kumakapal ang kanilang pitaka. At kagabi, hindi ko alam kung nasubaybayan ninyo yung podcast yung pag-live ni Pangulong Duterte, ipinakita po niya yung napakahalagang ebidensya kung bakit talagang karumal-dumal ang krimen na dulot ng korupsyon na nagaganap ngayon sa ilalim ng Marcos administration. Pinakita po niya yung tinatawag na Bicameral Conference Committee Report. Ito po yung nagpa-finalize sa taunang budget. Doon po sa papel na pinakita ni Pangulong Duterte, yung mga bilyon-bilyong pisong halaga ng allocation at appropriation, blanco. Blanco. Para ho kayong binigyan ng isang checking pirmado na blanco. Pag tinanong mo, magkano ilalagay ko rito, bahala ka. Ilagay mo, isulat mo kung magkano halaga sa iyo yan. Yan ay korupsyon. Hindi yan ang tamang pamamaraan ng budgeting. Yan ay mali at yan ay na-discovery at ipinahayag kagabi ni Pangulong Duterte. Maraming dapat panagot at panagutan ang Marcos administration. At dito nga, pamumunahan natin sa aking kandidatura bilang tunay at may isunod posisyon. Makikita nyo sa ating ilang poster dito, aking pinapangunahan yung tinatawag nating war on corruption. Yung gera laban sa korupsyon. Alam ninyo, labis-labis na ang korupsyon. Bata pa tayo, karamihan dito, bata pa tayo, naririnig na natin. Grabe ang korupsyon sa gobyerno. Subalit nagkakaedad na tayo, imbes na bawasan, nagiging higit na talamak ang korupsyon sa gobyerno. Kaya nung aking tinanggap ang hamon na pamunuan ng tunay at maisip na oposisyon, aking pamumunuan ang war on corruption. At ito ay hindi lamang isang political statement. Alam ko kung paano gawin at pamunuan ang gera kontra sa korupsyon. Bilang senador ninyo, aking aamendahan ang plunder law. Yung plunder law, yung batas sa pandarambog. Sapagkat sa kasalukuyan, bago ka makasuhan ng plunder, kinakailangan ang ninakaw mo ay 50 million pesos na. Ibig sabihin, habang ginagawa natin itong leaders forum na ito ngayong hapon, at tayo'y ninanakawan ng mga tiwaling taong gobyerno, hindi natin sila pwedeng kasuhan ng plunder hanggat hindi umaabot ng 50 million pesos ang kanilang ninanakaw. Hindi ba't malaking kalokohan yan? Samantala, ang isang maralita, pag nakapagnakaw ng isang latag sardinas lamang sa isang convenience store, diretso sa kalaboso. Ang tawag sa kanya, kriminal. Ang mga nagnanakaw ng milyong-milyong piso sa gobyerno, ang tawag sa kanila, your honor. Kailangan tawagin mo sila, honorable. Kaya bilang senador ninyo, ibababa ko yung threshold or halaga ng plunder. From 50 million, gagawin natin itong 5 million na lamang or 1 million pesos na lamang. Sapagkat ako'y naniniwala, ang pagnanakaw ay pagnanakaw kahit magkanong halaga pa yan. Dapat walang diskriminasyon yung mga magnanakaw na mambabatas sa nakapagnakaw dahil gusto lang pakainin ang nagugutom niyang mga anak ng isang latang sardinas.
Bakit pag taong gobyerno, your honor or honorable ang tawag kahit nagnakaw ng milyong-milyong piso? Bakit yung nagnakaw ng isang latang sardinas? Hindi dahil siya sadyang magnanakaw, kundi dahil hindi na matiis at iyak ang tawag sa kanya ay kriminal. Ito ay dapat na nating baguhin. At pag nagbago natin ito, meron na tayong bagong thunder law, aking isisulong bilang senador ninyo ang pagbabalik ng death penalty. Death penalty sa dalawang kaso, sa plunder at sa droga. Yung drogang kasasangkutan ng mga taong gobyerno at mga banyaga. Simulan muna natin yung death penalty sa plunder at sa droga. Huwag muna sa mga heinous crime na iba. Dahil baka naman maging masyadong busy yung mga tao natin sa Bilibid sa dami ng ating mabibitay ng mga magnanakaw na taong gobyerno. Unahin natin yung plunder at yung droga. Droga na kasasangkutan ng mga taong gobyerno at ng mga banyaga. Yung mga foreigners, yung mga dayuhan. Yan dapat, pag yan nakisali sa droga, dapat ang kaparusahan ay bitay. At walang pwedeng makapagsabi na ang pagbabalik ng death penalty aking pinapalukala bilang senador ninyo ay anti-poor. Sapagkat walang taong gobyerno na nagkamal ng yaman na may tuturing ang sarili niyang poor. Walang nagnakaw sa gobyerno ng limpak-limpak na salapi nating mga Pilipino ang may tuturing mong mahirap. Habang ang araw-araw ng mga manggagawa sumusuong sa traffic, naghihirap, nagbabanat ng buto, kumikita lamang ng minimum wage, ay nagbabayad ng buwis. Yung mga tiwaling mambabata sa taong gobyerno, nagpapakasasa sa buwis na ating binabayad, naninirahan sa ibang bansa, ang mga anak ay pinag-aaral sa ibang bansa. Pera niyo po iyon. Kinakailangan na nating tundukan ang kultura ng korupsyon sa ating pamahalaan. Subalit ang lahat ng ito ay mananatiling legislative ideas ko lamang kung hindi po ninyo ako tutulungan, kung hindi po ninyo ako susuportahan. Kaya ngayong hapon, minarapat ko na naririto sa inyong ginagawang Leaders Forum upang humingi at hingin na ako'y pahiramin ninyo ng inyong mandato. Kung sakasakaling ako ay pasado sa kwalifikasyon na inyong hinahanap sa magiging 12 senador pagdating ng May 12, 2025. Kaya po, alam ko na nabanggit sa akin kanina ni Doc Ed na meron ding mga open forum or question and answer tayo. I will give way to your questions o mga katanungan nang sa ganon ay masagot ko rin kung ano man po ang nais ninyong itanong o malaman higil sa aking nais gawin bilang senador ninyo pagdating ng panahon. So muli ho, ako'y nagpapasalamat sa inyong mainit na pagtanggap. Ako po ay si Atty. Vic Rodriguez, ang tunay at maisog na oposisyon. Samahan po ninyo ako sa ating mga nais gawin. Dahil pag tayo po ay nagkaisa ngayong 2025, posible ang pagbabago pag kayo ay naghatid ng bago sa Senado. Maraming salamat at magandang hapon po.